sa amin. At tuwing kami nagtitipon-tipon, Lord God, kami po'y pinapalakas mo. And Lord God, thank you for bringing us here in this house. There's no place we'd rather be than in your presence, because there's nothing like your presence, Lord. You are good, you are kind, you are patient, you are forgiving, you are loving. And Lord, we thank you and we are grateful. We ask for your Holy Spirit to come and fill this place. Heal us, restore us, strengthen us in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise God. Bago tayo umupo, pwede kang kumamay ng 2 hanggang 3. Sabihin mo, narito ang Diyos. Mahal na mahal ka ng Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Kakatapos lang po ng ating convention. Sa lahat po ng pumunta, palakpakan natin yung ating mga ilang manggagawa, mga nanay na sumama. And God is good. Patuloy po nating ipanalangin ang ating church, ang buong global, at ang lahat po ng mga pastors. Amen. Tapat po ang Panginoon. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabi mo, napakaganda mo naman. Ay, pag lalaki, sabi mo, napaka-pogi mo. Ayan. Kasi yung isa tinanggap niya, gumanan eh. Kumusta naman po ang linggo nyo? Nawalan din po ba kayo ng tubig? Alam niyo po, naalala ko nung ako ay bata-bata pa, meron po akong naging, before po Pastor Chad, meron po akong naging ex. May ex si Pastora. Ngayon, we're supposed to get married kasi I was engaged with him. At akala ko siya na yung mapapangasawa ko. And then, usually, ayaw sa kanya ng parents ko. It's a sign pala, no? Pag ayaw talaga ng parents, kahit kumbaga kung meron kang hahanapin na sign, kailangan gusto ng magulang mo eh. Isa yun bukod sa mahal mo. At alam ko may hinanda si Lord. May mga single ba dito? Wala. Yung mga naghahanap, wala naman. Oy, may asawa ka na. Hindi pwede yon. Yung mga naghahanap lang, alright? Pero dumating kasi si Pastor Chad, at nagulat ako. Hindi, joke lang. Si Pastor Chad, dumating siya, and I didn't know na siya pala talaga yung para sa akin. Pero ang ikukwento ko sa inyo, meron na ba kayong naging mga karelasyon na, o kaya, hindi lang naman relationship, pero I would say friendship or mga best friends. Meron tayo kung tawagin, may kultura tayo, di ba? Yung totga. Alam niyo yung totga? The one that got away. Kasi nung naghiwalay po kami ng ex ko, hindi ako nagsisi kasi I found the right man to me. I love you, honey, kung nakikinig ka. Pero, yung aking ex, lagi niyang sinasabi, tinetext niya sa akin, you are my totga, the one that got away. Yung nawala, opportunity that was missed, di ba? Yung mga relationship na nag-slipped away. Pero alam niyo po ba, in Luke 15, Jesus tells a different story. This is not about the one that got away. This is the one that God is after. Ayan. Yan ang pag-uusapan natin. Not the one that got away, but the one that God is after. Because God's heart has always been for the lost. In Luke 15, basahin po natin yung pinakastorya dito. Sige po, lagay natin. Then all the tax collectors and the sinners drew near to him to hear him, and the Pharisees and the scribes complaining, saying, this man receives sinners and eats with them. So he spoke this parable to them, saying, what a man of you, nagbigay ng parable ng Panginoon, what a man of you having 100 sheep, if he loses one of them, does not leave the 99 in the wilderness and go after the one which is lost until he finds it.
And when he has found, he lays it on his shoulder, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and neighbors, saying to them, Rejoice with me, for I have found my sheep which was lost. I say to you that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance. Palakpakan natin ang salita ng Panginoon. Basahin natin sa Tagalog. May Tagalog ba kayo? Version? Nung Luke 15:1-7. Isang araw, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Nagbulong-bulungan ng mga pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, ang taong ito'y nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. Dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Nagkwento ang Panginoon. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ng isa, anong gagawin nyo? Hindi ba't iiwan nyo ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyong, sabi ng Panginoong Jesus, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. So napakaganda pong kwento. Kung makikita po natin, sinasabi ng Diyos na mahalaga sa Kanya ang mga nawawala. And when everyone else gives up on the one, I want to tell you, God still goes after the one. Kung tayo may totga, si God meron ding totga. At ikaw yon, sabihin mo, ikaw yon. God sees the one others overlooked. In Luke 15:4, meron pong 100 sheep. Sabihin mo, 100 sheep. So, merong 99 na nandun na sa kawan. Sila'y ligtas. Pero may isang tupa na nawala. Sabi ng Panginoong Jesus, marami magfo-focus doon sa 99. Pero yung shepherd, representing Jesus, is our great shepherd. Jesus focus on the one. Alam niyo po, God does not see people the way we do. All throughout the Bible, mababasa natin ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Throughout Scripture, God always repeatedly stop for that one person. Laging humihinto ang Panginoong Jesus sa isang tao na nawawala pero naghahanap sa Kanya, nauuhaw sa Kanya. Kung makikita niyo po, may story sa Bible, sa Genesis, ang pangalan niya po ay Hagar. Somebody say Hagar. Isa po ito, si Hagar, sa one of the most remarkable person in the Bible, kasi po, siya ang unang-unang tao recorded na nagbigay ng pangalan sa Diyos. Binigyan niya ng pangalan ng Diyos. Kasi, ang kwento po niyan, si Hagar po ay katulong or kasambahay sa panahon natin ngayon, nag-aalaga kay Sarah, asawa ni Abraham, pero dahil hindi nga magkaanak si Abraham, sabi ni Sarah, pwede ba, baka gusto mo si Hagar. Baka doon ka magkaanak, doon magawa yung promise ni Lord. So, in short, after mangyari yon, nagkaanak si Hagar at ang pangalan Ishmael, nagselo si Sarah kay Hagar. In short, si Abraham po ang tatay ni Isaac, yung preach ni Pastor Bus nung nakaraan, which is a wonderful message. Si Isaac ang nag-iisang anak ni Abraham, pero meron po siyang anak sa labas, which is si Ishmael. Gets nyo? Si Ishmael, ang nanay niya ay si Hagar. But, dahil doon sa nangyari, medyo nagselo si Sarah kay Hagar, Sarah mistreated Hagar. Okay? So, ang ginawa ni Sarah, pinalayas niya si Hagar at si Hagar ay napunta sa disyerto.
And nung nakarating siya ng disyerto, wala na siyang mapuntahan, walang city, walang tubig, wala lahat. An angel of the Lord met her, natagpuan niya si Hagar doon, and spoke to her, comforted her, sabi sa Genesis 16, after being mistreated by Sarai, Hagar fled into the wilderness. There the angel of the Lord met her, spoke to her, comforted her, and gave her a promise concerning her son Ishmael. In response, Hagar called God. Binigyan niya ng pangalan ang Diyos. At ang binigay niyang pangalan is Elroy. Sabi niyo nga, Elroy. Elroy, which is usually translated as the God who sees me. The God who see me. Ang Diyos na nakakakita sa akin. Pwede mong sabihin, Lord, nakikita mo ako ngayon. In Genesis 16:13, when an angel appeared to Hagar, who is so desperate, wala na siyang pag-asa, pinalayas siya, nasa wilderness na siya, sa disyerto siya, all by herself, at ang anak niya si Ishmael, nagpakita ang anghel, at sinabi niya ni Hagar, Elroy, you are the God who sees me. I have now seen the one who sees me. Alam mo, this is very powerful po. Kasi si Hagar is not a queen. Hindi po siya queen. Para sa kanya, hindi siya special. She's not a prophet. Hindi rin siya famous leader. Hindi rin siguro siya pagkaganda-ganda katulad ni Queen Sarah. In fact, si Hagar ay servant ni Sarah, slave. Pero dahil nga nagkaroon ng mga sitwasyon na hindi niya rin naasahan, si Hagar ay rejected, mistreated, eventually pinalayas at wala nang mapuntahan. Imagine, ilang mga tao ang nakakaranas ng ganito. Hindi man tayo itapon sa disyerto, marami sa atin pinalayas, iniwan, mistreated, kinalimutan, naloko. Meron na po ba dito noon? Ako lang. And imagine, walang taong tutulong sa'yo. Well, actually, reality, si Hagar ay nag-iisa sa disyerto. Nag-iisa siya. No family beside her, no church to encourage her. Walang nag-check sa kanya. Minsan tayo, wala lang mag-text, nagtatampo na tayo. Wala nang nakakaalala sa akin. Sabi mo sa katabi mo, naaalala kita. Sa disyerto siya'y nag-iisa, at marami sigurong katanungan at naiisip niya, nakalimutan na siguro ako ng Panginoon. Minsan nararamdaman natin yun. No? Sino nito minsan nararamdaman yun? Na parang, Lord, nakalimutan mo na ba ako? Lord, have you forgotten me? Lord, alam mo ba itong sitwasyon ko? Alam mo ba itong problema ko? Actually, Hagar didn't like what happened to her. Because inutusan lang siya na napatulan si Abraham during that time because she's a slave. And minsan, may mga sitwasyon na tayo ay nalulubog o napupunta sa isang sitwasyon kahit hindi mo kasalanan o kasalanan mo. Minsan nararamdaman natin, God, have you forgotten me? Nakikita mo ba yung aking pinagdadaan ng pain? At minsan naiisip mo, Lord, yung pinagdadaan akong problema, may pakialam ka ba dito? O merong mas matinding problema, yun lang ang pinapakialaman mo. Pero katulad po, sa kwento ng Bible, when everyone else forgotten Hagar, God had not. In the middle of the desert, an angel appeared before her. Kinausap siya ng Diyos, nakita siya ng Diyos, at tinawag siya ng Diyos. God called her by name and sabi, Hagar! And God spoke to her. And God saw her. Kaya sabi ni Hagar, akala ko nakalimutan na ako. Pinangalanan niya ang Diyos ng Elroy. At ang sabi niya, the Lord sees me. Hindi tinawag ni Hagar ang Diyos na the God who fixed everything immediately. Hindi niya tinawag ang Diyos na God who can
bless me right away. Pero binigyan din siya ng Lord ng water that way, no? Pero ang sabi niya, more importantly, tinawag niya ang Diyos na Elroy, the God who sees me. Alam niyo, minsan, makalimutan na tayo ng lahat, wag lang ng Diyos. Di ba? Iwanan na tayo ng lahat, wag lang ng Diyos. Tanggihan ka na ng lahat, wag lang ng Panginoon. Kaya ang sabi ni Hagar, this is all I can say. Kalimutan na nila ako, saktan na nila ako. Sabi niya, salamat Lord, na aalala mo ako. Amen? So gusto ko malaman mo ngayon, nasa isip ka ng Diyos. Because that is exactly what the heart of Luke 15, maaari yung lost sheep na yon, sabi niya, malayo na narating ko, maaaring hindi na ako hanapin ng aking pastol. And if you read the whole chapter, the prodigal son is on the same chapter. The sinner that he thought the father has forgotten him, even the lost coin. Gusto ko lang pong malaman nyo, when everyone else gives up, God is still after you. Minsan nga, kahit sa mga magulang, may mga anak silang give up na talaga sila eh. Hindi na nila kaya, susuko na sila. Pero pag binigay nila sa Panginoon, hindi ka susukuan ng Diyos. And you know what? The Lord is always after the people the society had overlooked. Minsan ang Diyos kadalasan, ang hinahanap niya yung mga nakalimutan, yung mga hindi pinapansin. God is always pursuing those people who oftentimes being overlooked. Nakita ko yan many times, yung mga ginamit ng Diyos, mightily, mga ginamit at tinawag ng Diyos, yung mga nakalimutan at napabayaan. And even in our church, our Daddy Bishop, no one ever thought that our founder of JTG will ever be one day be a bishop. Hindi po hinanap ng Daddy ang Diyos. Ang Diyos ang humanap sa Kanya. Because I remember, nung siya ay nagtatago na, wala ng pag-asa, sabi nung ate ko, Dad, labas ka! Kasi may nagpipreach sa labas. Sabi ng daddy ko, sino yun? Basta labas ka, may nag-evangelism. Paglabas ng Daddy Bishop, merong isang preacher doon, evangelist, ang sabi sa kanya, tinuro pa siya, God is a God of many, many chances. God is the God of second chance. Tumama yung kay Daddy Bishop, sabi niya, ha? Kung wala na palang pag-asa sa mundo, wala na palang pag-asa sa tao, ang Diyos may pag-asa pa. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Why? Because God pursues what matters to Him. In Luke 15:4, the shepherd goes after the lost sheep. Hindi po hinanap ng tupa ang pastol. Ang pastol po ang humanap sa tupa. And this is one of the most beautiful picture of God's grace in the scripture. Hindi po nagsasawa ang Diyos. Hindi po siya bumibigay. Kahit sabihin mo sa katabi mo, alam, bigay na ako sa'yo. Pero ang Diyos, hindi. God is always pursuing. Alam niyo po ba yung John 3:16? John 3:16 is not merely about God's love. Actually, yung John 3:16, hindi lang po ito tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ito po ay tungkol din sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita niya. Amen? God's love is not merely an emotion, a feeling, or good intention. Sabi, di ba? For God so loved the world. Akala natin, pag mahal lang tayo ng Diyos, hindi natatapos doon. Anong ginawa niya? His love moved Him to act. Love in action. Sabi doon, He gave His only begotten Son. Yung pag-ibig ng Diyos ay may kaakibat na action. Amen po ba?
At ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Pag narinig mo na mahal ka ng Diyos, hindi lang para sabihing mahal ka niya, kundi may magandang plano ang Panginoon sa'yo. He sent His Son, hindi po para sa matutuwid, kundi para sa mga perishing, sa mga nagkakasala na, sa mga wala ng pag-asa. Kasi po, the greatest problem of humanity is not loneliness. The greatest problem of humanity, ang buong sangkatauhan, ay hindi po lack of purpose or mga kabigatan. Ang pinaka-problema po ng sangkatauhan, ng sanlibutan, ay yung pagkakahiwalay natin sa Diyos. Pero gusto kong malaman mo na hindi natin inabot ang Diyos. Ang Diyos ang umabot sa atin. Amen? Alam niyo po ba, the greatest expression of God's love is not giving you what you want. The greatest expression of God's love is not giving you comfort. It's not success. It's not even prosperity. Baka kala mo, ang expression ng pag-ibig ng Diyos, the greatest expression of God's love is one day magising ka isa ka ng milyonaryo. May bahay at lupa ka at may mga sasakyan. No, His greatest, expression of love is giving us Jesus Christ. So in John 3:16 po, is a story of a holy God pursuing a lost world. Sa Lucas 15, hindi lang natin makikita ang pag-ibig ng Diyos, nakikita natin ang kanyang aktibong paghahanap sa mga nawawala. Kung titignan ko man po tayo lahat dito, lahat tayo may testimony kung paano tayo hinanap ng Diyos. At maaaring iba sa inyo dito, first time nyo lang, o maaaring pang ilang punta nyo lang dito, gusto kong malaman mo kaya ka narito, ay dahil may aktibong pagmamahal ang Diyos, aktibong paghahanap sa'yo, at aktibong hindi pagsuko sa'yo, kaya ka narito ngayon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hindi nagsasawa ang Diyos sa'yo. Sapagkat ang Diyos ay hindi lang Diyos ng pag-ibig. Siya ay Diyos na naghahanap, tumatawag at naghihintay at umaabot. Lalo na po sa mga tao na lubusang nauuhaw sa Kanya. At mga taong lubusang naghahanap sa Kanya. Sabi sa Bible, if you seek God with all your heart, surely you will find Him. At ito po ang mensahe ng Lucas 15. Walang taong magsasabing hindi siya masyadong malayo sa presensya ng Diyos at kaya niyang abutin ang biyaya ng Diyos. Hindi po. Tayong lahat ay makasalanan na kailangang magsisi at lumapit sa Panginoon. Pero ang sabi ng Bible, lumapit muna ang Diyos sa atin. Amen? Siya ang unang lumapit at naghanap sa atin. Minsan, isipin natin we have to remind ourselves na hindi tayo dapat magyabang. Na Lord, I always pursue you, I always look for you, andito ako lagi, no. Bago ka pa nandyan ang Diyos. Bago mo pa siya hanap ka na niya. At mahal ka niya. Sabi ng ibang tao, if God really wants me, He knows where I am. Bago mo pa tanungin yon, He is already looking for you. Tama po ba? Bago ka pa mawala, hinanap ka na niya. Sabi mo sa katabi mo, bago ka pa mawalang lubusan, bago ka pa malayong lubusan, hindi ka iniiwan ng Diyos. God pursues until He finds. In Luke 15:4, ang sabi doon, until He finds it. Hindi tumigil ang Diyos until He finds it. Tingin mo kung tumigil ang Diyos, nandito ka pa? Sa tingin mo, kung nagsawa ang Diyos sa'yo sa sobrang kulit mo, at sobrang tigas ng puso natin, andito pa rin tayo? Hindi po.
Ang sabi sa Biblia, He searched until He found it. And this reveals God's heart. Ang Panginoon po ay determinado. Determinado siya na ikaw ay maborn again. Determinado ang Diyos na ikaw ay mabago. Sasabihin ko sa inyo, hindi porket kayo active sa church, ay tuluyan na kayong nabago. Wala pa talagang nakakarating sa pinaka-holiness ng Diyos. Pero kahit ikay naglilingkod at hindi naglilingkod, bumagsak ka man, tumayo ka man, kailangan mo pa rin ang Diyos. At determinado ang Diyos na baguhin ka. Determinado ang Diyos na ayusin ang buhay mo. Determinado ang Diyos na hanapin ka niya. Hindi po siya busy, hindi distracted ang Diyos para hindi niya alam na meron kang problemang dapat ayusin. Kaya ka nga narito, merong mga bagay ang gusto ng Diyos na gawin mo, desisyonan mo, hello? At ibigay mo sa Kanya. Maraming tao po ang tumatakbo papalayo sa Diyos. Pero alam niyo po ba, kahit anong takbo mo, pag ang Diyos ang naghanap, wala kang pagtataguan. Sino rito, ilang beses na lumayo sa Diyos? Pero ilang beses kang lumayo, ilang beses ka rin na nandyan pa din. Bakit? Hindi dahil sa desisyonan mo yan, hindi dahil ginusto mo, kundi bakit? Ang Diyos ang unang naghanap sa'yo. Alam niyo po ba, maraming tao ang tumatakbo sa Diyos, tumatalikod, nagre-rebelde, nagdududa, minsan pinipili nilang sundin ang sarili nilang kagustuhan. Pero ang pinaka-amazing about God and amazing truth about the Lord, hindi po madaling sumuko ang Diyos. Hindi po siya madaling sumuko sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, hanggat nandyan ka, hindi susuko ang Diyos sa'yo. Patuloy po siyang nagsasalita sa kanyang word, patuloy siyang nangungusap, patuloy kanyang binabago through circumstances. Hello? Marami pong ginagawa ang Diyos para makita mo siya, kumikilos siya sa buhay mo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, minsan sa pamamagitan ng mga problemang dumarating sa'yo, para maalala mo ang Diyos, pero huwag mo naman siyang alalahanin sa panahon lang ng problema. Hanggat malakas ka pa, mahalin mo at paglingkuran mo ang Diyos. Kailan mo siya paglingkuran pag nasa banig ka na ng karamdaman? Pag hindi ka na makatayo, sabi mo, Pastor, maglilingkod na po ako sa Panginoon. Oh. Yung ibang tao, hihintayin pa nilang magkasakit sila, magkaloko-loko ang buhay nila, bago sila sumuko sa Diyos. Huwag mo nang intayin yun. Ang Diyos ay araw-araw kumakatok sa puso ng tao. Paulit-ulit siyang kumakatok, nangungusap, anak, andito ako, lumapit ka, babaguhin kita, aayusin kita, hello? Pero ang daming tao, tinatanggihan ng Diyos. Pero kahit tanggihan mo ang Diyos, kapag siya ang naghanap sa'yo, babalik at babalik ka sa Kanya. Alam niyo po, to be honest, maraming tao po dito ang mas mabait sa akin, mas mabait sa'yo. May mga nakaupo dyan na alam mo, maraming tao ang mas worthy kaysa sa'yo. Mas mabait, mas marunong, mas okay. Maaaring sabihin mo, Lord, ilang beses ba akong pasaway, pero ginagamit mo pa rin ako. Ilang beses akong nanlalamig sa aking faith. Iba naman ay hanggang ngayon nalulugmok sa kasalanan, pagkabigo. Pero alam nyo ba, hindi pa rin tumitigil ang Diyos sa paghabol sa'yo. Kasi nandito ka ngayon dahil gusto niyang ipaalala sa'yo na mahal ka niya. Yung pagmamahal na yon ay hindi para i-tolerate yung maling ginagawa mo.
Yung pagmamahal na yon ay nagsasabing, anak, I'm giving you another chance to surrender your life and give your life to me. Minsan sabi mo, Lord, mahal na mahal mo ako na kahit ang kulit-kulit ko, no, sobra. Hindi. Andyan ang Diyos, mahal na mahal ka niya. Yes, makulit ka. Pero yung pagmamahal niya ay ganito, anak, andito ko. Mahal kita, iwanan mo na yan. Kasi hindi mapapabuti sa'yo. Anak, mahal na mahal kita, kaya ka nandito sa church ngayon kasi gusto kong ma-realize mo na hindi mo kaya yan sa sarili mo. Walang taong makakakaya sa tukso. Walang taong makakakaya sa sarili niyang laman. Kailangan natin ang Diyos. Kaya napakabuti niya. Bago pa tayo tumugon sa Kanya, yung grace na niya ang kumikilos, kaya ka nakaupo dyan. Kasi, bakit? Inaanyayahan tayo ng Diyos na bumalik sa presence niya. At yan ang puso ng verse na binasa natin sa Lucas 15. Merong isang Diyos na hindi lang basta naghihintay sa'yo, kundi isang Diyos na naghahanap sa'yo at gusto kanyang mabago. Gusto niyang matagpuan kanya sa presensya niya. Kaya sabi mo sa katabi mo, ang palad natin, nandito tayo ngayon. Amen? And God's goal is restoration, not condemnation. Alam niyo po, hinanap ng shepherd yung sheep. Hindi para, mambihira ka, nawala ka, sige, ikaw na yung luluto ko bukas. Kulit nitong sheep na to. No, the shepherd places the sheep where? On his shoulder. And that picture is very powerful. Hanggang sa nahanap ng shepherd, ng pastol yung tupa, wala pa rin nabibigay yung tupa sa shepherd. Wala siyang ginawa para makita siya ng pastol. Pero even at the very end, ang masaya pa din yung shepherd. Kinarga niya sa kanyang balikat. You know? Gusto kong malaman mo na pag natagpuan ka ng Diyos, hindi para bitbitin mo yung sarili mong problema. Siya pa rin na magbibitbit lahat niyan. Siya pa rin ang mag-aayos niyan. Siya pa rin ang gagawa ng paraan para makayanan mo yung pinagdadaanan mo. Mga iniisip mo, Lord, natagpuan mo nga ako, pero hirap na hirap pa rin ako. Hindi. Ang gagawin ng Diyos, He will take off that burden and put it on His shoulder. Kaya sabi sa Bible, di ba? Come to me, all of you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Alam niyo ba, 3 bagay ang tao na hindi napapahinga? Yung wala talagang pahinga sa katawan, kaya pagod siya. Kaya kailangan niya ng rest. Merong maraming Kristiyano, ang restless pa rin, hindi dahil wala silang tulog, sumobra sa tulog. Pero hindi malaman kung anong gagawin, anong kailangan mo, bumalik ka sa Diyos and refocus. Marami sa atin busy sa ministry, pero hindi busy sa Diyos. Kaya kailangan mo lang refocus. Kasi sabi mo, Pastor, ba't gano'n? Tagal-tagal ko ng Kristiyano, pero parang walang nangyayari. Pagod na pagod ako, hindi ko alam gagawin ko. It's either yung katawan mo, kailangan mo itulog sandali, kahit si Elijah nagpahinga, natulog, pinakain ng Lord. Okay? Kaya sabi mo, tigilan mo ang kaka-TikTok sa gabi. Tigilan mo na mga Korean novela na walang katapusan. Pero wala kang time kay God. Pagising mo na maga, ano nangyari? Ang katawan mo, Lord, kasi ang katawan ko, sobra na nga. Sobra na. Hindi. Kailangan mong ipahinga, itulog. Amen ba? May iba naman, sabi niya, pagod ako, hindi ko alam gagawin ko kasi wala kang focus. You need to refocus. At marami naman, nasa church, may ginagawa, maraming pahinga, kumakain naman, pero restless ang heart. Bakit? Kailangan mong balik sa Diyos at kailangan mong mag-repent. 3 bagay. You have to rest, refocus, or repent. Mamili ka. Yun lang yun. May mga taong kailangan lang talaga, anak, meron kang dapat isuko sa Panginoon. I-repent mo na yan. Ibigay mo na yan. Para ano?
gumaang. And you know, when you give it to the Lord, hindi ikaw ang mahihirapan. Ibibigay mo sa Diyos yan. At siyang magkakarga sa'yo, siya mag-aayos sa'yo, maniwala ka. Walang taong sumuko sa Diyos ang nagsisi. Kaya si Bato sumuko na, Dok. Pero pag sumuko siya, magsisisi siya. Joke lang. Pinapatawa ko lang. Alam ko na may mga gising. Ayan, sige. Pero tayo, pag sumuko tayo sa Diyos, hindi tayo magsisisi. Hindi niya tayo dadalhin dun sa, ano yun? Hindi ko nasabihin kung saan. Okay. Alam niyo po, when God saves us, it is not to save ourselves. Salvation is not God helping us to save ourselves. It is God rescuing us because we cannot rescue ourselves. Sabi nga sa Romans, hindi niya tayo minahal dahil karapat-dapat tayo. Minahal tayo ng Diyos dahil likas niya yon. Katangian niya na siya'y mapagmahal at mabuting Diyos. Sabi doon, minahal tayo, niligtas tayo ng Diyos kahit nung tayo'y makasalanan pa. Si Kristo ay namatay para sa atin. Hindi nagsimula ang pag-ibig ng Diyos nang magsisi tayo. Ang kanyang pag-ibig ay, ibinigay niya sa atin ng libre. Ang kanyang pag-ibig na ipinakita sa atin, ang dahilan kung bakit may pagkakataon kang magsisi. Gets nyo? Ang pag-ibig ng Diyos ay binigay sa atin hindi para i-tolerate ang mga kasalanan natin. Ang pag-ibig ng Diyos, inibigay niya sa panahon na ikay makasalanan pa para bigyan ka ng pagkakataon na magsisi at bumalik sa Kanya. Ang ibig sabihin po niyan, bago pa tayo lumapit sa Kanya, matagal na siyang kumikilos upang ilapit tayo sa Kanyang sarili. And that is what Lucas 15:5 says, nang matagpuan ng pastol ang nawawalang tupa, hindi niya ito pinarurusahan, pinagagalitan o pinapahiya. Sa halip, binuhat niya ito at inilagay niya ito sa kanyang mga balikat. Ganun po ang larawan or picture of what evangelism is. Lahat po tayo ay nung nagtagpuan natin ang Panginoon at natagpuan tayo ng Diyos, at nung iniligtas tayo ng Diyos, naramdaman natin ang kanyang pag-ibig. Amen po ba? Heaven celebrates what God pursues. Alam niyo ba, ito yung pinakamaganda sa Luke chapter 15 verse 7 eh. The chapter ends with joy. Because the focus isn't the lost sheep. The focus is about the good shepherd. Alam niyo ba what excites heaven most of all? Kapag merong isang kaluluwa ang nagbalik loob sa Panginoon. Alam niyo ba saan nai-excite ang heaven, ang langit? Hindi lang pag sumasayaw ka at kumakanta ka. Hindi lang pag nagsiserve ka. Kundi kapag may isang tao ang nagbalik loob sa Kanya. Ang nagrepent, na-restore at natagpuan ang salvation ng Panginoon. Sino ritong excited? Sino rito nagpapasalamat siya ay natagpuan ng Panginoon? Marami sa atin ang may mga totga, but from heaven's perspective, yung totga na yan is the one that got away, pero hindi siya got away because the totga of God and heaven is the one that God is after. And I want you to know today, the one that God is after now is not the perfect one. Is not the active one. Is not the one who is in position, who is in title. The one that God is after is the one who has no hope, the one who is lost, the one who is addict, the one who is prodigal, the one who is doubter, the one who is cold-hearted, the one who has no hope, or a believer who has drifted, or kaya naman, yung pagod na, nawawala na,
Hindi niya alam kung nasan siya. God is after the one He loves. And I want you to know today that God is after you. Not to destroy you, not to condemn you, but to bring you home. Sabi mo nga sa katabi mo, welcome home. Sa likod mo, sabi mo, welcome home. Hindi ikaw ang nagdala sa sarili mo dito. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagdala sa iyo dito. Ang miracle po ng Luke 15 is not that the sheep found the shepherd. Ang pinakamaganda pong istorya ng Luke 15 is the shepherd never stopped looking for the sheep. And today, I want you to know that God is after you because He loves you. Tayo pong lahat ay tumayo. Palakpakan natin ang Panginoon.